Ingon ang Bible, so I advise you to live according to your new life in the Holy Spirit. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Nagatudlo si Apostol Pablo nga magpuyo ta diha sa Espiritu aron nga dili nato matagaag kay gayunan ang atong tawhanon or unodnon nga tinguha. Ingon dinhi mga kaigsunan sa 17, binisaya akong basahon, inyo lang nang tan-awon po sa in English din ha. Kay ang tinguha sa unod supak sa espiritu, o ang espiritu supak sa unod. Kay kini silang duha nagkasumpaki sa usa ug usa. Aron dili kamo makahimo sa buot ninyong buhaton, apan kun kamo gimanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa balaod. Ug dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini: sa lawayong pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og mga Diyos-Diyos, pagsalamangka, pagdinumtanay, panagbingkil, pangabubho, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagpundok-pundok, kasina, paghubog-hubog, mapatuyangong hudyaka og mga butang nga sama niini. Pasidan-an ko kamo sama sa akong pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagbuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ang kaning mga butanga nga mga negative, mga binuhatan nga dili maayo, kasina, pagdumot, paghubog-hubog, salamangka, saan ni salamangka gani kanang witchcraft kaning nga pailain ani salamangkero kanang naay term na to kagahapon. Mamamarang. Oh, wala naman siguro na nato dinhi. Nabay mamamarang dire? Wala no? Marang lang, walay mamamarang. Okay? Paghubog-hubog, kahugaw, salawayong pakighilawas. Okay? Apil diri ang kapungot, panagbingkil, panagdinumtanay, kahakog. Matod pa sa introduction ni Apostol Pablo, kining buhat sa unod, okay, listen to this ha. Kining buhat sa unod, dili siya parihas sa Espiritu Santo. Okay? Ang lihok sa Espiritu, lahi sa buhat sa unod nun nga tinguha. Duha lang ang pilian sa Kristohanon. Amina mo mayo. If you are truly born again, Christian nga tinuod, mga kaigsuonan, duha lang ang imong bantayan nga dapat magkinabuhi ka kada adlaw. Una, pwede nga naa ka sa buhat sa unod or naa ka sa pagpuyo sa Espiritu Santo. Kadtong tanan dimension nga negative things, negative man to no? Panagbingkil, dumot, kasina, hubog-hubog, katutanan, pamamarang, dili daw, mato pa sa Bible, makapanunod sa gingharian sa Dios. Ang imagination sa karaang preacher ani is dili maluwas. Tama ba mga ison? Kay dili man makapanunod sa gingharian sa Dios. Kadtong mga naaadtong mga butanga. Ang ingon sa Bible, the Spirit gives us the desires
that are opposite from what the sinful nature desires. Kung gidawat na nimo si Kristo nga imong personal nga manluluwas and you become born again, dili nakaganahan aning mga butanga nga dili maayo. Dili nakaganahan. Pero dili malikayan nga naapagyapon ang pagdumot. Labi na kining panagbingkil. Naamang yapon ni Kristohanon. Pangabubho. Dili siya mamamarang, pero pangabubho, pagbahin-bahin, kasina. Okay? Naagya po ni. Di na malikayan. Prangka na pagkaprangka na pagkaistorya. Maunang muingon ang mga magwawali, naluwas karon, sunod, dili na po maluwas tungod kay naagya po aning mga batasana. Amen? Tama? Ako musultihan karon nga this is not talking about salvation, mga kaigsunan. Doon ay panahon nga makakling ka sa flesh. Ang tawag na flesh. Fleshly desires. Doon ay mga time, bisan pag anak na kas Ginoo, pero mubati yapon kag kasina, kasuya. Ang tawag ni works of the flesh. Buhat sa unod. Trabaho sa unod. Gibahin gina sa Bible. Mao ni ang low mindset. Buhat sa unod. Old covenant mindset. Karon, kung basahon nato ang verse 22, apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailo, pagkamaluluyon, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, walay balaod nga batok niining mga butanga, ug ang mga iya ni Kristo Jesus naglansang sa ilang unod diha sa krus uban ang mga pangibog ug mga tinguha niini. Versus works of the flesh versus fruit of the Spirit. Take note with this. Works of the flesh versus fruit of the Spirit. Mamili ka kada adlaw. Murag ingani nga bahin ba? Dire, works of the flesh. Kini pod nga bahin, fruit of the Spirit. Kining works of the flesh under the law. Fruit of the Spirit under the grace of God. Mao na nga, ang iwali ni Pastor Luther, the grace of God, conscious ta ni Jesus, conscious ta sa grasya, conscious ta sa fruit of the Spirit, aron dili ta madala sa works of the flesh. Kay balo ba mo? Kana bitaw magwali nga perminti pamalaod sa mga membro? Balaod ba balaod? Wala sila kabantay nga nagtudlo sila nga magsigig pakasala ang mga tao. Abi nila nga the moment nga moingon sila ayaw magpakasala, nagpakasala na ng mga tao. Kay ilang gipukaw ang subconscious mind sa tao nga imbis wala siya kay balo sa sala, nakabuhat na hinuon siya. Unang dapat ang itudlo si Kristo ra o ang iyang gibuhat sa cross sa Kalbaryo o ang atong identity, ang maing balita aron nga ma-eliminate ang mga buhat sa unod kundi ang bunga sa Espiritu ang makita. Hello, amen? Kini nga verse lang, gipakita lang ni Apostol Pablo nga mo ning dangatan sa nagpuyo sa unod. Hallelujah. O mao puning dangatan sa nagpuyo sa Espiritu. Ang Romans chapter 8 verse 1 and 2, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na'y paghukom diha
sa mga taong magtotoo ni Kristo. Kunyang ingon sa Bible, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kini kuno mga Kristohanon, mga born again, dili na day taganahan mag-walk after the flesh, but after the Spirit. Now, take note with this. Na ay dili malikayan nga bisag di nataganan sa flesh, pero sometimes we cling into it. Munang kapuyon kas kinabuhi. Nganong kapuyon tas kinabuhi? Wala na unta nato ang works of the flesh, but sometimes mugawas siya kay mo decide ka to live in your flesh. Unsa tong buhat sa unod? Naa dito ang pagka masinahon, naa dito ang pagka unsa na? Mamamarang. Sa una si ugnay mamamarang, mubalik sa pagka mamamarang. May gani kay wala na nato dinhi. Amen. Dayon pagka kanang munay trabaho buhat sa uno kanang pagka palahubog ana tanan. Now I'm not talking about condemning anyone here, but I'm talking about what the Bible says na mao na ang buhat sa unod. Kapoy biya kanang palahubog, kapoy biya po na kayo. Mo bitaw nang gitawag nga works of the flesh. Kay ngano man kapoy biya na mag-inom walay purpose din wala bubog pagkaugma ay kapuya gipainom so kanang sabaw sa utan kanang sana kamunggay pirti yung kapuya siyang lawas kinahubog siya ng gabi pirti ng kapuya kay buhat man na siya sa unod dayon bisang naghigop na siya sabaw luya lang yapon siya then pagka realize niya asa di ko nakautang og ilim nun. Dako kay problema niya kay kung wala po siya nakautang, daghan siya kontra kay nakainom siya gabi nga nagpalibre siya. Katong nang libre mangwinta biya buto. Nya na girl ni abot na gyud niyo Igo ra nimo inom moy amot. Napoy nga no. Munang gitawag siya works of the flesh, apil po ang pagsimba Dios kapoy po biya magsimba kag Dios. Dili tinuod nga Dios nya kisimba nimong Dios. Ang tawag na perting kapuya na siya. Now, wala gingon sa Bible nga kung mahimo nimo ni kasina, kahakog, kay usay mahakog mabuta usay kay maniguro putas kaugalingon ba? Wala gingon sa Bible nga di nakamaluwas. Ang gingon sa Bible, dili siya makapanunod sa gingharian sa Dios. Now, let's discover today what is in the kingdom of God. Kaya ang una-una ra ba sa uban ani nga pastor, tanawa, imbis born again ka, nagbuhat ka ani, di nasag ka maluwas. Nagets ninyo? What is the kingdom of God? Daghan kayong gi-state ni Jesus, the kingdom of God is like a little child. The kingdom of God is not a mere talk. But the kingdom of God is about power. Munang gahom. Munang kita mga kaigsuonan, dili na ta mangita sa kingdom, nakasulod na ta sa kingdom. Munang natay power, natay gahom. Mangampo kag masakiton, maayo. Hallelujah. Amen. Kung dili lang ka mangampo sa lain, kung nakay balatian, ikaw mismo mo pandong sa imong kagalingon, mo ampo kasi imong kagalingon, maayo ka kanay gahom, kanay Holy Spirit naa sa atong tanan. Amen. The kingdom of God is about power. But this one verse will change your perspective. Ingon ang Bible, Romans. Atong basahon ng Romans chapter 14 verse 17. Pwede kitang tanan mo basa mga kaigsuonan. 1 to really read. Kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Lain translation palihog Gores. Kanang goodness dia, righteousness. Ang gingharian sa Dios dili kaon-kaon ra. Alam mo ato ta sa gingharian sa Dios kay daghan dito makaon, nay litson dito. Dili na mao. It's not about eating and drinking. For the kingdom of God is about righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Meaning to say, kung born again ka na, unya usahay, hakog ka lang gyapon, kaapoy kayo na, biyain na, magpuyo ka sa Spirit. Magpuyo ka sa Spirit para naa ka sa gingharian. Dili na ingon nga nawalan kaluwasan. Kay diha sa gingharian na righteousness, na peace, na joy,
in the Holy Ghost. Pag dili to nimo mahimo tong works of the flesh, na kay righteousness, na kalinaw, unya na po kay kalipay diha sa Holy Spirit. Nagtambag bang Bible nga maghubog-hubog ta? Yes. Sultihan ta mo dunay lain nga verse nagingon, paghubog ka mo, dili sa bino, kundili sa balaang Espiritu Santo. Palakpakan na itong Ginoo niya. Now, therefore, this is a conclusive word. Therefore, nakita nato nga dili mawala ang kaluwasan ani nga verse, kundili ang nagbuhat sa works of the flesh. Wala niya ma-enjoy kining tulo, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Kabantay ka ng tao nga kanang masinahon. Kristohano naman unta pero masinahon. Kapoy ba na masina ka? Kana masuya kag laing tao ba? Wala naman siguro mo nakasulayan pero kasi kusay ba murag mo anak pagid gamay bitaw nga suya gyud ko ana niyo. Gwapo kay yang ano balayo. Nindot kay sakyan Ako personal testimony sa akong pagkatao ba sukad sa una hangtod karon. Wa ko kadumdum nga nakoy gikasuyaan nga tao. Ambot kay pasabot ka nang gikasuyaan ka nang giapas nimo siya ba nga maparehas ka niya. Giapas nimo ang yang standard, yang status. Gusto nimo nga unsa siya maparehas mo ka. Kanang kapoy na dili. Kapoy? Kapoy no. Nya, totoo ba mo nga usahay na sa mga Kristohanon? Piting daghana labi na sa nagpuyos balaod. Tama no? Sakto no? Oh. Ignay mong tapad, nagay grasya ta dre, wala na natin. Amen. Gusto ko makapalit og sakyanan pareha sa iyang sakyanan. Gusto ko makakuan. Wala iyang kaugalingong desisyon kanang gusto ko nasa ref bagong pa-deliver sa sunod adlaw. Dili lang gyud ingon nga magpa-deliver ko kay kinahanglan na akong ref. Kapoy lang ang kinabuhi dili. Kapoy lang. Masinahon. Sa in English jealousy. Sige panglili sa jealousy ba? Dili na lang di matulog kay manglili lang yun. Mga igsoon, dili malikayan na mabuhat na sa mga Kristohanon. Now, kung mawalang kaluwasan, perting yung pimpirno ha. Sakto dili. Ang nawala, rabi taon nimo, kinira na verse. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Kabalo ba mo? Pag naabito ka sa presensya sa Ginoo, di pa ibigyo kay ka. Kana bitaw mag-praise and worship dayon, maminaw ka sa word of God na peace, na joy. Kabantay mo na, lipay kay ka, malinawon kay ka. Mauna ang gusto sa Ginoo nga magpuyo ta sa balaang Espiritu Santo. Palapakan sa natong Ginoo niya na hallelujah. Unsa gingon dito sa Bible sa Galatians nga kung naa kay works of the flesh, dili ka makapanunod sa gingharian sa Dios. Giyon sa paghubad sa uban, maimpirno na. Pero ang giingon ni Apostol Pablo, ang gingharian sa Dios is not about eating and drinking. It's about righteousness, peace, and joy. Pastor, bisan pag magsimba ko, pastor ba, di magin mawala niya akong pagkapalahubog. Dili sa kanako kasapan. Hala, bira niya, wa may magbuot nimo. Dili sa kumingon maimpirno ka. Kay mo tuo ganita nga bisag unsa ka daotan sa tao basta mo dawat sa Ginoo maluwas. Dili ka maimpirno pero kapoy ka. Kapuyon ka. Plus ang imo pag yung pamilya kapuyon pud. Sakto dili. Kung masinahon bitaw ka, kapuyon pud imong pamilya. Kabantay ka na tao masinahon, mag-share siya siyang pagkamasinahon siyang family. Di pud ganahan mo maminaw ang family. Biyain ang pagkamasinahon nimo Amen. Naapil na ba diri mga igsoon? Kahakog. Apil po diri kahakog. Patay kung muni ba siyan sa kaluwasan, no? Perting di malasas tanang nanimba. Kay dili ra ba tanang panahon ganahan ta muhatag? Naapoy panahon nga maghinakog ta. Kabantay mo ana. Bata pa ganita sa una, kamo bata pa mo sa una. Katong bahin-bahinon mitong sudan sa ginikanan. Taguan sa ilaw sa luto. Kay baon na magilang bata nga, bahin gid mig tag-isa ka piniritong isda ron. Sa di pa mangaon, kuha na sa isa din ibutang sa ilaw sa luto. Anana sa dito.
Then, mahin-mahin na rin, diduhan ang iya. Pagkaon-kaon sa mga igsoon na labi na, itong pobre kay mga pamilya, kaon-kaon na, hurot ng igsoon niya, ay, napay ako, looy kayo mo. Bata pa, hakog na. Tama rin, amen? Unyang gitudlo sa Bible kay, dili man, works of the flesh man ang kahakog. Kay ang tao ding dili hakog, generous ka tao kay, malipayon, gaan kayo saya. Tinggaan yun. Amen? Amen, mga igsoon? Hallelujah. Maunang magwali bitaw ko grasya, mawala ang mga kahakog. Kay generous man ang mga naa sa grasya sa Ginoo. Palakpakan ang itong Ginoo niya. Pali ko balaod o mixture sa inyo, sigurado gyud ko, mabuhat ni ninyo. Pares karon no. Kung iwali na ko si Jesus, maparehas ng Jesus kadugayan. Mabutan ta. Maparehas ng Jesus. Oh. Now, mangutana ko ninyo karon. Kung magwali ko balaod ninyo, inganing balaod nga wali ayaw pag ayaw. Mao ni buhaton, ana. Makabuhat na gininuon mo. Bisag wala mo kabalo, makabuhat na mo. Paminaw. Kung mao ni akong wali, ingani ang logic. Kamong tanan na naaman mo utok dre, una-una. Naminaw po mo, naidalunggan. Okay. Ayaw mo paghuna-huna. Nako isulti, ayaw mo paghuna-huna. Ayaw mo paghuna-huna, ha? Dir na huna-huna mo, no? Ayaw mo paghuna-huna o pula nga baka. Unsa may inyong ginuna karon? Ha? Gisupak kini Iris, itom gyud ako no. Nakadungog ka karon res. Ayaw mo paghuna-huna o pula nga baka, bisag mo yung karis og itom. Na magid mabutas mo na di pula. Sama ni ana ang pagwanis balaod. Ayaw ninyo ni buhata, ayaw. Nadugay, nabuhat gyud Ginoo. Sakto din. Tama? That's logic. Kana bitaw namatay si Jesus sa cross sa Kalbaryo. Mulingi gyud ko dito sa cross. Nahurot gyud yang dugo. Mato pa sa prayer, sa 3 o'clock prayer, oh blood and water which flowed out from the heart of Jesus. Dili pwede mabali, oh water and blood. Oh blood and water. Normally, kung masamad ka, unsay unang mo gawas? Tubig o dugo? Dugo. Unsa may ibot pasabot at Jima kay nisunod man ang tubig? Ha? Unsa may ibot pasabot? Wa na dugo? Sakto. Nag-unag gawas ang dugo ni Jesus kung gidughang siya diri. Ingon ang Bible, oh blood and water. Kita masamad ta dugo raman, wa may tubig mo gawas. May ilan nimong tao nga mahutdan na og dugo. Musunod na ang tubig. Di ba ang tibok nimong lawas tubig? 3/4, 1/4 ang soil kining kuan na to. Atong unod. Imong tibok lawas water. Bot kay pasabot sa diyang ni gawas ang dugo ni Jesus o nya ni sunod ang tubig na hurot ang iyang dugo. Nag-indicate na si Jesus walay tihik-tihik sa paghatag siyang dugo. Aron pagpasaylo sa atong mga sala. The moment you realize these things, mga kaigsuonan, makaingon ka nga grabe ka generous ang atong Ginoo. Amen? Giver kaya ang atong Ginoo. Now, you choose today. You want the works of the flesh or the fruit of the Spirit? Muna'y kalainan sa duwa. Now, listen to this. Kanunay ning gigamit nga verse sa mga Kristohanon o mga balaod no nugoto. Ang Romans chapter 12 verse 2, be not conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kabalo ba mo unsay pattern of this world? Ang ilang gikunik sa pattern of this world, wala may gingon sa verse nga sayaw-sayaw. Worldly songs, worldly music. Ang pattern of this world is kadtong dimension gaganina. Kadalo, himantayon, sa to? Kasina, sa to? Pamamarang, pagsimbag Diyos. That is worldly pattern. Pag ingog worldly pattern, similar siya sa law mindset. Di ba mo na pattern sa world? Di ba kanang mga buhata
Naana halos tanan sa wala panahimong Kristohanon. Amen. Maunay worldly. Unsay nakapa-worldly sa tao? Katong gimension sa Galatians chapter 5. Maunay worldly. Batasan, judgmental. Amen. Kabalo pa mo unsay meaning sa judgmental? Kusog mo judge ug angay siyang ibutang sa mental hospital. Sakto dire. Simple na, hindi na kinahanglan dictionary. Wordly ba na siya? Wordly pattern. Kunya pag ma-wordly bitaw ta, pastor ma-wordly ba ta usahay? Naapod ma-wordly pud ta. Ang problema lang kay ang wordly sa uban katurang mo sayaw. Ang wordly sa uban mo kanta-kantag love song, dili na mo wordly lang. Amen, amen. Ang wordly kadtong panahon, wala gimension diri pero apil na sa wordly nga gipangtudlong Jesus. Kadtong panahon nga naguol ka, wordly na. Kadtong panahon nga nabalaka ka, ingon ang Bible, ayaw ka balaka. Kadtong panahon nga nahadlok ka, ingon ang Bible, ayaw ka hadlok. 365 verses in the Bible reminds us that do not be afraid, do not fear, for the Lord your God is with you. Pangutana, makasulay ba ta, pastor, mabalaka, mag-uol, mahadlok? Yes! Unsay tawag na to na wordly ta kadyot. Ingon ang Bible, pag ma-wordly na gani ka, transform your mind. Listen to the Word of God. Listen to the gospel of God's grace. Listen to the good news. Amen? Amen, amen? That's the pattern of this world. Pangutana, sa panahon nga nabalaka kag nahadlok, nagmalipayon ka, wala. Pero dili na siya pwedeng may tabo kung wala kay kakontento sa imong kasing-kasing. Kay balo ba mo? Nag-ingon ang Bible ba sa 1 John 2:15, do not love the world. Do not love the world. Nagpasabot ba nga nibangga siya sa the same author nga si John 3:16? Paminaw mo, unsay John 3:16? For God so loved the world. Unya ingon si John yapo na the same author, do not love the world. Pero ang John 3:16, for God so loved the world. Unsa day but pasabot na pastor? Do not love the world. Ang world bitaw ni John, 1 John 2:15, ayaw higugma ang kalibutan, do not love the world. Ayaw higugma ang worldly pattern, do not love the world. Unsa day ang worldly pattern? Ingon siya, neither the things of this world. If any man, 1 John 2:15, paliw ko, rest. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Again, niingon na po ang mga nag-interpret ani, tanawa ra gud ni pastor, mawala ang kaluwasan. Ang nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan, wala na niya, nawala niya. Wrong. 1 John 2:15. Do not love the world, neither the things of this world. Ang dili ipahigugma diay ang mga butang sa kalibutan. Neither the things of this world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Nagpasabot ba nga mawala ang kaluwasan? No. Ang tao kunong may gugmas kalibutan, definitely speaking, wala pa siya maluwas. Wala pa niya ang gugma sa amahan. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Wala na, nawala ang kaluwasan. Ang tinuod na ang tao bitaw nga nahigugma pag-ayos kalibutan, mga butang sa kalibutan, nahigugma gid siya ba? Nahigugma gid siya. Nabitaw mga tao nga dili na lang hanang nagtinga-tinga na ba? Halos nga nagtinga-tinga na siya, hapit na siya mamatay. Pero iyag yung gipugngan nga di sa gyud siya mamatay. Di sa gyud ko mamatay kay daghan pa kay kog mga butang, mga gustong mahitabo. Di sa ko magpakamatay kay daghan pa kay ko kanay. Love kay niyang kalibutan gyud. Pirti niya kalab, dili ang kalibutan nga unsa nga kalibutan. Love niya ang mga butang sa kalibutan, nawili siya sa mga butang sa kalibutan. Sultian ta mo sa tinuod. Kitang mga Kristohanon, dili na dapat nato love ang world, kay naa na nato ang love of the Father. Unsa di ay, pastor, ang love of this world, katong mahigugmas mga butang. Paminaw mong mayo, naamoy TV, naamoy cellphone, naamoy appliances, naamoy tanang butang, sinina, tanang butang.
na ananimo karon, naa sa inyo, kanang nasa inyong balay ba, nga mga butang, ayaw na ninyo higugmaa. Ang inyong buhaton bitaw ng mga butanga, gamita. Use things and love people. Use things and love people. Usay kay mabali. We use people and love things. Wrong. Paminaw mo mayo. Ang mga tao bitaw nga naigugmas kalibutan, they use people. They use people and they love this world. They love the things of this world. Gigamit nilang tao. Kita dili ta manggagamit og tao. Hello, amen, amen. We never love the things of this world, but we love people. For God so loved the world. Unsa nang for God so loves the world? God loves the people. Kanang world bitaw din na. World. Kuha na siya cosmos. Ang bot ipasabot, people. People of this world. People in this world. Cosmos.